Alright, ito naman yung mga kababayan, no, yung hinaybad na si Auntie Claire. Auntie Claire, ba't ka nayaybad? Na-blood ka na naman. Panarin natin, na-blood si Auntie Claire. Dito. Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Time blood na siya. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno. Ayan ha, ulit-ulit. Ulit-ulit. Ang gulat daw nyo kasi. Alam mo, Auntie Claire, yung panawagan na hair follicle test, hindi lang naman, di ba, si Harry Roque or si Atty. Vic Rodriguez or yung mga kilala nyo na personalidad na kilala dito sa pagdating sa politika, hindi lang naman yun. Kundi nananawagan din po, mga kababayan, yung mga kababayan natin, di ba, dito sa ating Pangulo. Para matapos sa uyang issue na yan, di sana ginawa na uyan noon pa, di ba? Di sana kung ginawa niya, hindi wala ng problema. Hindi sasabihin mo na hindi susunod. Diyos mio naman, taong bayan na nang humihingi. Mga taong bumoto sa kanya at nagtiwala sa kanya at nawala na nagtiwala sa kanya. Ha? Yun eh. Mga tao na wala nang tiwala sa kanya na binoto siya at ngayon ayaw sa kanya. At humihingi nga ng ganun. Kahit ako pananawagan ko yan eh. Kasi kung kami nga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho, hinihingihan kami ng drug test. Ikaw, kayo, na nasa gobyerno, sumasalat, ulit-ulit. Na sumasalat at tumihipo ng pera ng taong bayan, mga kababayan, para sa inyong kaalaman, dapat po talaga, di ba, merong mandatory drug test para sa lahat. Kasi ultimo security guard. Magtatrabaho ka sa fast food, ganun din, kailangan mo ng drug test. Kukuha ka ng lisensya, kailangan mo ng drug test. Hinihingi din. Ama, mag-a-apply ka na kahit anong trabaho. Kailangan ng drug test. Ngayon sa tingin ninyo, kayo na nag-apply sa gobyerno at, di ba, humahawak ng pera ng taong bayan, hindi nyo kailangan magpa-drug test? Hindi nyo kailangan sumunod sa taong bayan? Aba, matindi. Kayo na nasusunod. E di tanggalin na lahat ng drug test na yan. Wala nang drug test. Para pero sa lahat. Hindi na kailangan yan. Tuwan-tuwa naman ngayon yung mga bangag. O, di ba? Sinasabi dyan eh. Doon lang tayo, real talk lang tayo mga kababayan. Kasi, kung titignan ninyo, di ba, yung sitwasyon, dapat mo talaga lahat, mandatory yan, sa lahat ng taong sa gobyerno. Mapa-elected ka man, mapa-elected or appointed, dapat meron. I-required yan.
Hirap na nga tayo eh. Sa bayang to eh. Di ba? Kami mga ordinaryong Pilipino, ang daming pasanin eh. Saka nakakita, taon-taon ka kumukuha ng NBI. Magtatrabaho ka lang, kukuha ka ulit. Pag sinabi ng company, kailangan namin ng updated na ganito, kukuha ka ulit. Tama. Kasi expired na eh. So, kailangan mo talaga magkaroon ng ganyan mandatory para sa lahat. Hindi lang sa ordinaryong ordinaryong mamamayan. Kaya, ewan ko, ulit-ulit. Ulit-ulit. Anti-Claire talaga, oh.